Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga reclamation project umano sa Laguna de Bay na kunwari ay flood control projects na tuklasan. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Mayroong nagpapatuloy na mga reclamation projects sa lawa ng Laguna na ikinubli bilang mga flood control projects. Ito ang inihayag ni Environment Undersecretary Carlos Primo David sa isinagawang Senate Finance Committee hearing kahapon. Ayon kay Yusek David, hawak na nilang mga inisyal na mga dokumentong nakalap kaugnay sa nabanggit na mga proyekto. Aniya, naisumiti na rin ito ng DENR sa mga ahensya na nag-iimbestiga sa usapin ng manumalyang flood control projects gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, DPWH at maging ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Yusek David, sila na lamang ang bahalang mag-iimbestiga tungkol dito. Samantala, sa inilabas na press statement ng DENR ngayong umaga, nag-commit o nangako ang kagawaran na paiigtingin pa nila ang pagmomonitor sa mga flood control projects na maaaring pinasok din ng ahensya. WH would look further into, because we're not an investigating party in this flood control issue, but we transfer everything to those that are investigating, whether it be the Blue Ribbon Committee, DPWH, or the ICI. This is a flood control project within Laguna de Bay, but if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake. Right along C6, and so this is a different kind of issue because there are much more permits, environmental impact. Maybe it even causes further flooding within the Laguna Lake area when you do reclamation projects. Lilinaw ni Undersecretary David ang mga naunang findings sa isa sa ilalim pa sa mas malalim na pagsusuri, katuwang ang iba pang mga ahensya, partikular na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, PNP deployment para sa UNDAS uumpisahan na ngayong araw. Uumpisahan na ngayong araw ang paglalatag ng deployment ng Philippine National Police bilang paghahanda sa paggunita sa UNDAS ngayong taon. Sa naging flag ceremony sa Camp Crame, inihayag ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na higit sa 30,000 na kapulisan ang itatalaga sa buong bansa simula ngayong araw hanggang November 3 para sa latag ng seguridad. Hinatasan na rin aniya niya ang lahat ng unit na bantayan ang mga lugar na siyang nakatakdang bisitahin at puntahan ng publiko, partikular na ang mga sementeryo, pantalan, terminals at iba pang mga matataong lugar. Ani Nartates, dapat na makiisa at makipagtulungan ang pulisya sa iba pang law enforcement agencies upang masiguro na magiging payapa, maayos at banal na pag-aalala sa mga yumao. Kasunod nito, tiniyak ni Nartates na sila ay tutugon sa mga pangangailangan at panawagan ng publiko sa pambansang pulisya na panatilihing maayos at may seguridad ang linggong ito. Aniya, handang-handa ang PNP hindi lamang sa deployment ngunit maging sa kanilang pagbabantay katuwang ang mga lokal na pamahalaan at maging iba pang ahensya. Samantala, nauna naman na dito ay inanunsyo na rin ng PNP na magpapatupad ang kanilang hanay ng full alert status sa October 31, ilang araw bago ang mismong UNDAS para matiyak na bantay sarado ang lahat ng mga pook na bibisitahin ng publiko. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.